Kumusta po kayong lahat diyan mga kababayan? Welcome back sa PH Trending. Dito sa video na 'to panigurado mabubulaga itong si Tony Gonzaga dahil itong si Mama Harlika ilalantad at ibubulgar ang tunay na pagkatao nitong si Paul Soriano, yung asawa niya. Ilalabas po ni Mama Harlika ang katotohanan kaugnay nga dito sa katauhan nitong si Paul Soriano. Mga kababayan, pero bago po natin panoorin yan, paki-like ng ating video at pa-subscribe po sa PH Trending. Hay na nga no, mga kababayan, marami pong nagtatanong sa ating mga kababayan kung sino nga ba itong si Paul Soriano. At kung tunay nga ba ang sweldo niya lang dito sa posisyon na binigay sa kanya ni President Bongbong Marcos, 1 peso. Paki-comment po sa baba kung naniniwala kayo, 1 peso lang ang sweldo nitong si Paul Soriano sa kanyang, sa kanyang hinahawakang posisyon. No? Medyo matindi po yung posisyon niya, Special Assistant to the President siya. No? 1 peso yung sweldo pero ang sinasabi ng iba nating mga kababayan, sandamakmak naman yung mga pribilehiyo na nakuha nitong si Paul Soriano. Kaya naman sinisingil siya ngayon ng ating mga kababayan kung bakit hindi pa siya pumapasok. Napansin po yan ng ating mga kababayan dahil doon sa nagdaang FIBA game ng Gilas, nandun po lahat ng mga key personality. At alam naman po na mahilig sa basketball itong si Paul Soriano kaso hindi po siya nakita doon sa ah, Philippine Arena. Para sa buong detalye mga kababayan, sabay-sabay po natin panoorin ang pinaka-buong video, ang pagsisiwalat ni Mama Harlika kung sino nga ba itong si Paul Soriano. Tony G, makinig ka kay Mama Harlika. Today. Ayun, ayun. Okay. Naku po. So, yeah, Miss Tony G, nag makinig ka kay Mama 100,000 Harlika. views tayo dito sa issue kay Paul. Mhm. Ano ma-title natin? Ang tunay na tatay ni Paul. Alright. So, dun sa nakaraang vlog na 100,000 viewers right now sa YouTube channel natin, sa Boljak TV, ay kinuwento ko sa inyo ang mga chika boom boom na nakaraan, yung kwento ni Paul na siya ay ah, kinidnap ng kanyang nanay na si Marisa Del Mar. Hindi po yung politiko kasi ang dami nag-message sa hindi yung Marisa Del Mar na politiko, hindi rin yung artista. Okay. Sino ito? Okay? Marisa Just the Del Mar. Marisa Del Mar na nanay ni Paul. Alright? So ang kwento, balikan lang natin. Ayan. Dahil yung kakachika lang, bakit ba natin to pinag-uusapan? Una, bago ko to ituloy ang kwento, ito kagabi, kahapon diyan sa Pilipinas ay nag-create Aha. ng Mm. traffic ang FIBA kung Okay. saan nandoon si Kuting at Mhm. ang kanyang mga, mga Sa FIBA yan, FIBA. kamag-anak na sobrang sugapa. Andun si Sandro, si Romualdez, andun si Cheloy, andun sila lahat, 'di ba? Na Okay. parang akala mo Mm. reunion nila doon. So kaya natin pinag-uusapan ito palangga dahil kino-question natin nasaan si Paul? Ayun. Nasaan si Paul S? Ang bali-balita po kasi, wala na itong si Paul Soriano, sinibak na siya 'no? Sinibak na siya sa kanyang posisyon na merong suweldong 1 peso kada taon. Naniniwala po ba kayo do'n na 1 peso lang yung ano niya, suweldo nitong si Paul Soriano sa loob ng isang isang taon sa posisyon na presidential advisor on, ano ba yun, social media Kasi o sa mga nakakakilala sa kanya, basketball fan siya. hmm, Bakit natin siya basketball hinahanap? fan 'yan. Sumusweldo siya ng piso kada taon, 'di ba? As Presidential Advisor on Communications. So ang Ayun, question ko communication. dito, since July 24 ba yung ano ni Kuting, yung SONA? July 24, at prior to that ay naka-paternal leave na siya. So magto 2 months na wala pang pronouncement ang gobyerno ni Kuting at Ahas. Ayun, Karapatan po ng mamamayang Pilipino na malaman kung ano na yung status. Siya ba ay pasweldohan pa na piso kada taon? piso. Hello, of course, Mga kababayan, naniniwala po ba kayo do'n na tig-piso lang yung suweldo nitong si Paul Soriano sa kanyang ano, sa kanyang, posisyon na 'yan? plus Parang, malabo naman po 'yun, bilyones na extra extravaganza. extra. But ganun pa man, mga kababayan, kaya natin 'to pinag-uusapan kasi sila ay lingkod bayan daw, Hmm, okay? Lingkod bayan o kamkam pangamkam sa bayan. So magto 2 months na wala dun si Paul sa siyempre hinahanap natin siya, nami-miss natin siya, 'di ba? Kasi siya yung promotor ng We Give the World Our Best na gumastos tayo ng milyones doon
sa Ayun. Dubai, sa Europe and New York, 'di ba? So hinahanap natin siya kasi nami-miss natin siya at gusto natin tanungin kung tapos na ba yung bahay niya sa McKinley, 'di ba? So yun yung mga question natin na dapat masagot ni Kuting at ng kanyang tiyahin na si Liza Smuggs na nasaan na siya. So sabi nila naka-paternal leave daw. So siya ba yung nanganak? Siya ba yung nanganak kung bakit ang tagal-tagal ng kanyang leave? So Ayun nga ang problema dun 'no, etong mga tao na 'to pero pagka ordinaryong, manggagawa niyan, pagka nag-leave ng ganyang katagal, napakaraming tsetseburetso. sabi ko nga, mga kapalangga, dapat Oo. malaman ninyo kasi in-appoint siya bilang Amerikano holding a blue passport like me, 'di ba? In-appoint siya, nabalabag sa batas 'yan as Presidential Advisor on Communications na nagkalat sa tourism patungkol dun sa yung Love the Philippines na that already na instead na i-shoot or i-film ang magagandang tanawin Okey. natin ay Stock nagbili ng footage. mumurahing stock footage sa iba't Yun. ibang sa internet. Ang hirap pa nga po nun yung mga stock footage na ginamit, puwede pang gamitin for free 'no, for free. Ngayon ginamit nila doon sa proyekto na merong napakalaking pondo, yun po ang, yun po ang issue ngayon nitong si Paul Soriano. Oh, alam niyo 'yan. Then ang pinaka-issue ko sa kanya yung nag-DM nga siya sa mga kababaihan na kung Ayun, saan kanyang ginagamitan ng superpower na dahil siya yun daw ay superpower, so dapat parang yung mga kababaihan ay makikipag-date sa kanya. naku So, po, mga gano'n-gano'n. ginamitan ng pinagbabawal na teknik. Ginamitan ng ginamitan 'to ng, pang chick boy na teknik. "Uy, ah, ano ako, sekretary ako, makipag-date kayo sa." So ngayon, dun sa vlog natin Ibang kung sino ba klase, talaga ang tunay na ama ni ibang klase. Paul, punta na tayo muna dun, okey? Sinabi ko sa inyo na dito siya sa Amerika ipinanganak, 'di Hmm, ba? Then, nagkaroon ng problem ang kanyang kinikilalang tatay na si Francis Alan Fructuso at ang kanyang nanay na si Marisa Del Mar. So, nagkaroon ng kaguluhan dito I mean, yung kanilang pagsasama hanggang sa nga siyempre may mga family problem talaga lahat naman tayo. Then later on ay, naghiwalay sila. Then ang kustodiya ay napunta dun sa kay, Francis Alan Fructuso. Pero dumating ang panahon nung 6 years old na tinakas. si Paul, ay kinidnap siya ni Marisa Del Mar at inuwi sa Pilipinas. Okay, Naku hindi po, ko na idedetalyado, okay, hindi sa moment na ito. Basta makita niyo lang yung buod. Pero kung gusto niyong idetalyado, mag-comment kayo diyan, bumoto kayo. So, kinidnap si Paul nung 6 years old at dinala siya sa Pilipinas at nangyaring bakit kidnapping? Kasi ang custody ay kay Paul Alan Fructuso. Okay, si Paul Alan Fructuso po ay tiyuhin ni Eric Fructuso na artista. At ang napag-alaman ko sa aking pagsasaliksik, ito pala si Tony G ay ayon sa ating puting ahas ay naging kalantari niya pala itong si Eric. Nung bago sila ni ah. Paul. Oh, 'di ba ang ganda ng twist ng istorya. Ang ganda ng twist ng showbiz tsismis natin today. So, okay. So, dun sa kakapasok Hindi ko inaasahang ganito pala yung content natin ngayon, medyo merong pagka-showbiz. Kanina napunta sa traffic diyan sa PIBA, ngayon napunta na tayo sa showbiz. pa lang, Ayos, ayos, ayos. ipinanganak ang Diretso. pangalan ni Paul ay Paul Alan Fructuso sa birth certificate. So, dahil nga nagkaroon ng problema ang kanyang pamilya, ang kanyang kinikilalang tatay, na naka-sign sa kanyang birth certificate na si Francis Alan, yun nga, kinidnap siya ng kanyang ina na si Marisa Del Mar na napag-alaman natin during pala sa pagsasama ni Paul Alan Fructuso at yung Marisa Del Mar, marami pala siyang mga chuchu na mga kelots. Kelots, tama ba? Okey. Mga boylets. So isa doon si Jeric, yung pastor-pastora Hmm, yung nagpapastor, 'di ba, gano'n. So Paul Alan Tosok, sabi ni Eric Imoto. So anong nangyari? So
napag-alaman ayon sa ating puting ahas na yung pagdala pala kay Paul sa Pilipinas dahil Ibig sabihin hindi pala puwedeng humawak ng, posisyon sa pamahalaan itong si ano pangalan nito? Itong si Paul Soriano dahil ano siya, American citizen pala siya, eh. 'Di ba nung panahon ni Tatay Diggs, merong isang, sekretary na hindi naaprubahan dahil diyan sa issue na 'yan. Ngayon dito kay BBM, ano lang, dadaanin lang sa lakas. inagaw ang kustudiya ni Marisa Del Mar dito kay Mr. Alan Proctuso, 'di ba? Francis Alan Proctuso at dinala siya sa Pilipinas illegally. At Hmm, ginawan siya ng although US born siya, US citizen siya, 'di ba? So ginawa nila ng paraan para mailipad ang batang si Paul sa Pilipinas at inihiwalay sa kapatid niyang si Steve. Kasi dalawa silang magkapatid, panganay si Paul naku po. tapos si Steve, 2 years ang kanilang gap. So kaya nga ang sabi ko dun sa nakaraang vlog ko, anong klaseng ina si Marisa Del Mar na kahit na sabihin pang si Paul ay ibang ama, tapos si Steve ay anak niya, bakit iniwan niya? So si Paul lang ba ang anak niya? Ano yung psychological impact na iniwan niya dito kay Steve at the same time kay Paul nung mga Ayun, bata pa sila? So ngayon dito sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga yung tatay niya. Ganito pala mga palangga ang nangyari. Ah, sabi ni Cotton Fin 25 bigatla din pala. Oo, yun nga. So dinala si Paul, 6 years old siya sa Pilipinas, illegally, forcibly. Okay? pinwersa. Dahil walang, ang tawag dito, walang authorization yung Hmm, kanyang tatay talaga na nakalagay sa birth certificate. Kasi itong okey. kwentong dito, later na lang nakalaunan na si Paul pala, yung nananalaytay na dugo sa kanya o sperm na napunta sa nanay niya, galing kay Jeric. Marahas talaga 'to. Matindi talagang magkomento. Ang napunta ay naku. So ano ang nangyari? Paano naging from, Paul Alan Fructuso, paano naging Paul Alan Soriano si Paul? Ayun, So ang sistema pala mga atchi, 'di ba, mga palangginging ang nangyari, sabi ni Erica Imoto, "Miss Marlene, nakita niyo ba si Steve yung kapatid ni Paul?" "Oo, pogi." "Gusto niyo ng picture?" ayan Dito picture, yata. picture. Actually may picture ako kahit nung mga bagets sila. Naku po, bayaw, bayaw ni Pogi, ano, eh. Sana yun? bayaw ni Tony G. Oh, 'wag na, mamaya na lang. Teka, sige natin. Ayan, Picture si ayan. Steve. Bayaw Okay, po yan ni hold muna natin. Miss Hold Tony your G, breath. Tony Gonzaga. Andiyan naman siya available, nasa kasal siya actually, eh. Okay, ito Yun! yata siya. So, dumalo pala siya sa Ito, kasal, ganun pala. bata. Ito, dali lang mga hitad kasi ito, sana yon mga eksenang kaganapan. Ito, oh, pogi. Pogi si Dodong. Okay. So, tignan natin 'to. Actually, ayan. Okay, ito. Ayan siya si Ah, Paul, oo, ayan yung si Alan. Yan yung tatay, yung nasa may birth dating din, certificate yata, yan may yata dating. yun. Ayan, may nag-send sa ating puting asa, ayan sila magkapatid, oh, 'di ba pogi? Oh, so ang punto de vista ko dito, sabi ko nga lahat naman tayo Tayo po hindi natin masabing pogi, 'no, kasi babae lang nakakapagsabi. may mga Ay, naku. personal eksena. Pero kasi public, sineswelduhan 'to si Paul ng gobyerno at nililin lang tayo, ang dami kasi mga eksena. So ngayon gusto ko lang sabihin sa inyo na yung mga portrayal ng artista or mga politiko ay puro panglilin lang. Panglilin lang sa taong bayan. So ang nangyari, di tinakas na nga si Paul mga atsi, di ba? Itinakas siya sa Pilipinas. So doon na nalaman, ayon sa puting ahas, nalaman daw itong tatay niya na nakasign sa birth certificate. Ayan. Ayan yung tatay niya, oh. Oh, yan. Oh, ayan. Ayan si Paul. Ito saan na yung isa? Ito si Steve. Oh, pogi, oh, pogi si Steve. So, ang sa akin lang, sabi ko nga bilang isang nanay, napakasakit sa isang anak. Actually, both nag-suffer for sure, 'di ba? For sure may impact to sa paglaki mo, 'di ba? Kasi tinakas ka ng nanay mo, tapos iniwan mo yung isang kapatid mo dahil ang tunay niyang tatay itong si Fructuso, tapos ang Ayun, tunay palang yung sperm donor pala
Delmar ay si Soriano. So, sa akin lang, paano ka maging mabuting ina? Ano ang klaseng ina na Yan. kinakalimutan mo yung isa mong anak? Yung Steve nga. At even yung Paul, itong si Paul may impact sa kanya. Kaya nga 'di ba, sabi ko sa inyo sa first vlog natin na nagtataka ako dahil sinabi ni Jeric Soriano doon na 6 years old o 7 years old lang daw niya nakita yung kanyang anak bago niya nakita si Paul. So may mga gap at doon mo makikita na yung sinasabi ko dito ay makatotohanan. So ngayon ang eksenang kaganapan mga palangga, kung sino talaga ang tunay na tatay ni Paul, well, legally, paano ba, may mga abogado ba dito? So legally, kung sino ang nakalagay sa birth certificate. 'Di ba? Pwede naman kasi, you know what, kung ikaw ay magulang, kunyari ikaw nanay ka man o tatay ka man, kasi kapag nakakita ka ng sanggol, inosente yung sanggol na Paul eh. Hmm. Kahit sinong sanggol, inosente yun na ipinanganak, wala man kasalanan yun eh. Kung Romampa, Chokchak Chenis yung nanay niya o yung tatay niya, you know, whatever. I mean, hindi kasalanan ng bata. So ako ang nararamdaman ko, minahal nito siguro naman ng Fructuso yung kanyang anak, even though hindi niya dugo, dahil yun ang sabi nung Delmar, nung Marisa, nung nanay. So the fact na in-honor niya, nilagay niya sa birth certificate, pinirmahan niya na siya yung tatay, and then Francis Alan, you are the father. Di ba? Hmm. May show na gano'n. Pero ang nangyari pala dyan, mga hitad, okay, ay sabi ng nag-comment, Tony, baka makasuhan ka na naman. Bring it on, darling. Actually, lilitisin natin si Toning. You know, wag mo na Ibang klase talaga. Napakatapang talaga sa mga habol. Ibang klase tapang. Ibang klase. Pagka kinakasuhan, bring it on lang yung sagot. si Ibang Toning, si klase. Paul muna. So, ang eksenang kaganapan, mga palangga. So, tinaka si Paul, dinala sa Pilipinas, at naiwan yung kanyang kapatid na si Steve dito sa Jamaica, dito sa lugar ko actually, sa Los Angeles County. So, ang nangyari, nagkaroon pala ng mga, syempre, dispute ng mga magulang, hanggang sa dumating ang panahon na nag-give up itong si legal father, kung saan nakasign yung kanyang pangalan doon sa birth certificate ni Paul here in the US, hanggang sa sinainan niya ang adoption paper. So kaya pala naging, maliwanag na yung kwento, kaya pala naging from Paul Alan Fructuso, bonggang-bonggang naging Paul Soriano na siya. Soriano. Tinanggal yung Alan. Kasi pangalan yun ng kanyang legal father here in the States. Yun pala ang chika bumbum. So, Dali Ramos, DNA test lang ang katapat niyan. Actually, Dali nagkaroon daw ng DNA test. At ang sabi sabi ng judge kay Jeric Soriano, Jeric, you are the father. Sabi ganon. So, ayun, lumabas po palang katotohanan. nananalaytay ang dugo. So, kay Paul is Soriano daw talaga. Soriano. Yun ang sabi sa atin ng ating puting ahas. Ano man kinalaman ko dito? At napag-alaman ko pa na ito daw si Tony ay ex din daw niya itong si Eric Fructuso. Hindi ko Ay, alam naku yun. po. Alam niyo ba yun? Matindi pala yun, ha? Hindi ko alam yun. Okay, so may tanong pa ba kayo? Ayoko na detalyado kasi hindi ko naman, hindi na Ayun na nga, no, mga kababayan, ano po sa tingin nyo ang siniwalat na to ni Ma'am Maharlika, no? Ang tanong lang naman dito, bakit hindi po pumapasok itong si Paul Soriano? No? Sinisweldohan niya ng tig-piso kada isang taon. Lukuhin nyo yung mga lolo nyo. 1 peso yung yung sweldo, pero yung privilege at saka yung mga kung ano-ano pang bonus sa kanya, sandamakmak. Ganon yan. Ganon ba yun? Anyways, mga kababayan, ingat po kayong lahat. God bless.